Naman sa pagkakataong ito, tayo nagdadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal programa at tayo po'y mag-aaral ng mga salita ng ating buhay na Diyos at ito po'y pagdadalhin ng ating Lord Preacher, Brother Perpet Iyas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. God bless you po, our beloved co-preacher, Brother Alex Asoy. At una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Wildy Estrada Almeda, sa mga beloved children, sa mga pag-alala, sa mga ginito ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeda, our beloved Mama Dear, sa lahat nating mga taga-subaybay, sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood, sa lahat ng mga live webcast viewers, sa ating mga kamanggagawa, beloved co-workers, beloved ordained preachers, sa lahat ng mga kasama natin dito sa studio, beloved Brother Alex Asoy, beloved Brother Rosmart, beloved Brother John Iyas. At lalo tigit sa lahat ang kataas-taasang pagpupuri para sa ating mahal na Panginoon po lamang. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po kami. Taos puso ng pagkumbaba sa punat dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, patawarin mo Diyos ang bawat isa. Kapo magpalas yung banal na salita, sa punat dalangin ng mahal na Pastor, samahan po kami sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, alisin mo lahat o rin mga sagabal, mga pagalinlangan, cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin natin na kilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Dahil medyo maiksi lang po ang ating oras, na sana po mayroon tayong mapupulot na aral sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon, ang kalagayan ng buhay ng tao. Dahil, mga kapatid, hindi alam, mga minamahal, ng bawat isa. So, sa karamihan, dahil sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming kinatatakutan ng tao. Hindi nila alam na ang buhay natin walang ibang may kapangyarihang nagkokontrol, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, siya lang ang nakakaalam sa lahat ng bagay, lalo na sa buhay natin. Ang ating mahal na Panginoon, siyang nakakaalam kung gaano kataas at gaano kahaba ang buhay natin dito sa mundong ito, mga minamahal. So, sa lahat ng mga pangyayari at sa mga bagay-bagay sa buhay natin, siya ang may akda, mga kapatid. So, wala tayong dapat katatakutan. Kung anumang mga balita, mga minamahal, kung anumang mga bagay na sinasabing kumikitil ng buhay ng tao, tulad ng karamdamang virus, mga kapatid, maraming natatakot. Ang iba hindi na lumalabas ng bahay. Kung lumalabas man, naka-face mask, naka-face shield, at umiiwas sa kapwa-tao, mga kapatid, sa takot na mahawaan ng virus na nakakamatay, mga minamahal. So sa Biblia, ang ating pag-aralan, mga minamahal, na ang buhay ng tao, ito po ay nasa kamay ng Diyos, mga kapatid. Mababasa po natin dito sa Job, Kapitulo 12, versikulo 10, na ang lahat ng mga kaluluwa at ang hininga ng bawat tao ay nasa kamay ng Panginoon. Basahin po natin. Dito sa sulat ni Apostol ni Job, ang Kabanatay 12, Talatay 10, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at nga ang hininga ng lahat ng mga tao. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung sa ibang talata, mga kapatid, may mabasa natin, yung maya, yung ibon ba? Hindi iyon na mahuhulog sa lupa, hindi iyon mawawala kung hindi pahintulot ng Panginoon. So, ibig sabihin, siya ang may kontrol sa lahat ng bagay, lalo na sa buhay natin, mga kapatid. Nasa kamay ng Panginoon ang lahat ng mga kaluluwa
mga minamahal. At ang lahat ng hininga ng may buhay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. So huwag kayong matakot sa mga balita, mga chismis na ngayon kumakalat sa mundong ito, mga kapatid. Dahil lahat ng bagay ay kung hindi kalooban ng Diyos at hindi ipahintulot ng Panginoon, ito po ay hindi mangyayari. Kaya ang sabi ng Biblia, ang hininga ng lahat ng tao o ang mga kaluluwa sa bawat bagay na may buhay ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang dapat nating katatakutan ang Diyos, na siyang may kapangyarihan na pumuksa sa katawan ng tao at may kapangyarihang bumubulid sa kaluluwa ng bawat tao na hindi sumasampalataya sa Kanya sa apoy ng impyerno. Amen. Mga kapatid, yun ang dapat nating katatakutan. Pero yung may kapangyarihan na pumatay sa katawan ng tao at walang kapangyarihan na pumatay at pumuksa at bumubulid sa kaluluwa ng tao sa apoy ng impyerno, mga kapatid, ay hindi dapat nating katatakutan. Na kung kailanman, pag hindi ipahintulot ng ating mahal na Panginoon, kahit makailang bisis ka pa madapuan ng virus, pag hindi pa kalooban ng Diyos na ikaw ay kukunin, ay hindi mangyayari yun. Amen. Dahil ang Diyos ang nakakaalam at siyang may hawak ng buhay natin, mga kapatid. Kaya po, importante sa atin na mayroon tayong masasandalan. Mayroon tayong malalapitan. Mayroon tayong Diyos na buhay na matatawagan. Sa panahon ng kapighatian, panahon ng karamdaman, lalo na ngayon, mga kapatid, talagang kung wala kayong Diyos sa buhay, manganganib ang buhay mo. Pero kung may Diyos ka, mga kapatid, na pinaniwalaan mo, sinasampalatayanan mo, na siyang humawak sa buhay mo, ay talagang kahit nasa gitna ka pa ng kamatayan, hindi ka matatakot dahil mas makapangyarihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Dahil ang Diyos ay ang may akda. Ang Diyos ang may akda sa lahat ng may buhay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 27, na itinakda sa mga tao na ang tao ay mamatay minsan, mga kapatid. Na talagang kahit anong gawin nating iwas, pag ang Diyos na ang may akda, mga minamahal, kumbaga sa Bisaya, siyang magbuot. Amen. Siyang magbuot sa atong kinabuhi dahil siyang mas higit na nakakaalam kung anong haba ang buhay natin dito sa mundo. Basahin natin. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, ang Kabanatay 9, talatay 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay sa minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Minsan ang tao ay mamatay, mga kapatid. Hindi natin mapigilan dahil isa itong appointment sa bawat tao sa mundong ito. Na talagang ang tao ay itinakda na mamatay minsan sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, pero hindi matatapos ang suliranin ng tao, lahat ng mga pinapasa niya sa buhay, sa oras ng kamatayan, dahil pagkatapos ng kamatayan, ang sabi ng Biblia, may paghuhukom. Dahil po, mga minamahal, lahat tayo ay humarap sa hukuman ni Kristo at tatanggapin natin ang putong, ang balos, base sa ating mga gawa, sa mga gawa ng ating mga katawan. Kaya po, mga minamahal, habang may buhay pa tayo, ay tayo po'y maghanda. Amen. Praise the Lord. Paghandaan natin na tayo po'y humarap. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi matatapos
sa kamatayan, mayroon pa tayong haharapin. Humaharap pa tayo sa hukuman ni Kristo. Sa lahat ng tao dito sa mundo, mabata man o mapamatanda, lahat tayo ay may paghuhukom, mga kapatid. Ang buhay natin, ang Diyos ang nakakaalam. Siya ang nag-set up. Mayroong namamatay, bata pa. Mayroong namamatay, matanda. Mayroon ding namamatay na walang karamdaman. Mayroon ding kinuha ng Panginoon na may karamdaman. Hindi pareho, mga kapatid. Nauna yung mga mayaman kaysa mahirap. Marami ding mga nasalansangan, no? Mga taong grasa na wala silang face mask, wala silang face shield, halos wala silang damit, nakahubad lang, wala silang kinakain. Pero hindi sila dinadapuan ng virus. Mga kapatid, dahil ang sabi ng Biblia, may kapanahunan sa lahat ng bagay. May kapanahunan sa lahat ng bagay, mga kapatid. Yun ang dapat nating tandaan. Na kung buhay at kamatayan ang pag-usapan natin, walang sino mang nakakaalam kundi ang Diyos lang. Lahat ng bagay ipahinintulot ng mahal na Panginoon sa tamang oras at sa tamang panahon. Dito po, mabasa po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2, na bawat bagay may kapanahonan at panahon bawat panukala. No? Basahin po natin. Sulat sa Ecclesiastes, ang Kabanatay 3, Talatay 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot at itinanim. Amen. Hindi tayo pwedeng mamili kung anong oras tayo lumisan sa mundong ito. Hindi tayo pwedeng magsabi na kailangan tayong tumagal dito dahil sayang ang kayamanan natin. Sayang ang pinupundar natin, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, may kapanahonan sa lahat ng bagay. May panahon sa kapanganakan at panahon sa kamatayan. So, ibig sabihin, ang Diyos ang mas higit na nakakaalam kung ano ang mangyari sa buhay ng tao, mga kapatid. Siya ang may higit na nakakaalam kung gaano kahaba at gaano kaiksi ang buhay ng tao, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, sa bawat bagay may kapanahunan at bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinatanim. Praise the Lord. Kaya po, kailangan po nating maintindihan po ito, mga minamahal. So, hindi natin pwedeng pangunahan ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kailangan ang kanyang kalooban ang matupad sa buhay natin, mga minamahal. Kaya, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi pwede tayong magsabi na pumunta tayo sa ibang lugar na para tayo ay kumita ng malaki at magpapayaman tayo. Dahil walang sino mang nakakaalam sa bukas natin. Walang sino mang nakakaalam kung anong mangyari sa buhay natin sa sunod na oras, sa sunod na araw, sunod na buwan at sunod na taon. Hindi tayo pwedeng magsabi na pumunta tayo sa ibang bansa para tayo ay magpapayaman. Punta tayo sa ibang lugar para doon tayo mamuhay ng marangya at doon tayo mabuhay ng mahaba, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Dahil ang sabi ng Biblia, wala tayong kaalam-alam bukas. Dahil ang buhay natin parang usok. Parang singaw lamang na
makita natin sa maiksing panahon at hindi natin mapigilan, ito ay mawala lamang. Mga kapatid, maglaho, mga minamahal, parang bula. Basahin po natin ang libro ng James, chapter 4, verse 14, mga kapatid. Kayo nga ay hindi nakakaalam ng pangyari bukas. No? Walang nakakaalam, mga kapatid. Basahin po natin kay Lipo. Sa sulat ni Apostol Santiago, ang kabanatay 4, ang talatay 14. Kayo ang hindi nakaalam ng pangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen! Praise the Lord! Kaya po mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na talagang bukas buhay pa tayo. Amen. Praise Malakas the Lord. pang ating pangangatawan. Dahil wala tayong kaalam-alam. Wala tayong kinalaman. Ang sabi po ng Biblia, hindi nga nakakaalam mga pangyayari bukas. Anong inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Kaya po mga kapatid, kami po'y nag-a-advise sa bawat isa. Kung ikaw may nakikinig sa mga oras na ito, mga minamahal, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi bukas. Now, the accepted time, now is the day of salvation. Huwag mong sabihin, bukas ka na lang magtapat. Bukas ka na lang magpakabanal. Bukas ka na lang sumasamba. Bukas ka na lang maglilingkod, mga kapatid, dahil hindi natin alam kung anong pangyayari sa sunod na mga panahon sa buhay natin. Pasalamat na tayo sa mahal na Panginoon. Buhay pa nga tayo ngayon. Mayroon pang pagkakataon na pasalamatan natin ang Diyos. Bumbubuka pang bibig natin at mayroon pang pagkakataon na ikakaway ang mga kamay natin sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang katawan natin ginagamit para sa kabutihan at kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, kung mayroon mang nagbabalak na gumagawa sa kalooban ng Diyos, huwag kayong mag-iisip na bukas na ninyo gawin. Kundi, ang advice po namin sa inyo, sa lahat na nakikinig, ngayon na gawin natin ang mga bagay na ikalulugod ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin gawin bukas dahil hindi natin alam, mga kapatid, ang bukas. Ang buhay natin parang singaw lamang na sa sandaling panahon lumilitaw at hindi natin mapigilan na ito ay maglaho, mawala at mapapawi, mga kapatid. Kaya po, mga minamahal, ipakita natin sa ating kapwa, mga kapatid, habang may panahon pa, ay po'y gumawa ng mabuti sa mga tao, lalo na sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sa hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Paglingkuran natin, paglingkuran ninyo, sampalatayan ninyo ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin ninyo ngayon. Now is the day of salvation. Sa lahat nating mga tagapakinig, huwag ninyong sayangin ang oras. Huwag ninyong aksayahin ang panahon. Ngayon na ang oras na dapat ninyong tanggapin at paglingkuran ang mahal na Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, maraming nagtatanong kasi, matapos ang tao mamatay, saan ba pumunta ang kaluluwa? Saan ba pumunta ang kaluluwa? Kung ang mga Katoliko ang tatanungin natin, mga minamahal, sa kanilang pinapakita, sa kanilang mga doktrina, mayroon silang espesyal na araw para sa mga kaluluwa. Yung tinatawag na kalag-kalag. Dahil, mga minamahal, sila po'y naniniwala na panahon sa ganong kaarawan, ang mga kaluluwa sa kanilang mga loved ones, mahal sa buhay, na matagal ng patay, ay umuwi sa kanilang bahay at kumakain sa kanilang mga ihinanda. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Job
Kapitulo 7, versikulo 9 nga to sa 10, mga kapatid, na ang buhay ng tao parang ulap, nauubos, napapawi, mga minamahal, at mawawala. Gayon siyang bumababa sa Siyol na sasabihing lubnganan sa Bisaya, Amen. ay hindi na aapaw pa. Siya hindi na bumabalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa niya ang kanyang dako. Praise the Lord. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala nang sino mang umuwi na kaluluwa sa kanyang bahay pag siya'y patay na. Amen. Mga minamahal. Ang tanong, saan ba pumunta ang kaluluwa pagkatapos siyang mamatay? Una, ang ating laman, ang ating katawan ay diretso sa libingan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang katawan natin ay galing sa alabok ng lupa. At sa alabok din ito uuwi. Ang ating kaluluwa, mga minamahal, unahin natin yung makasalanang tao. Kung saan pumunta, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung isang mayamang tao na walang interes maglingkod sa mahal na Panginoon at walang interes gumawa sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, sabihin natin matapobre. Kahit isang momo lang hindi makapagbigay sa mga mahirap na tao tulad ni Lazaro. Mga kapatid, ang mahirap na si Lazaro ay namatay. At ganon din ang mayaman ay namatay. Ang sabi ng Biblia, diretso ang kanyang kaluluwa sa Hades. Basahin natin sa Lucas, Kapitulo 16, versikulo 23. Praise the Lord. Lucas, Kapitulo 16, versikulo 23. Sabi pa dito sa Lucas, Kabanatang 16, ang talatay 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Amen. Unahan, sanuhan. Tuloy. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, bawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri sa pagpalamig ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Saan po tungo at saan pumunta? Automatically, pag ang tao ay mamatay, ang kanyang laman, ang kanyang katawan ay diretso sa libingan. Pero ang kanyang kaluluwa, pag siya'y makasalan ng tao, ang kanyang kaluluwa ay diretso sa Hades. Praise the Lord. Yung Hades, mga minamahal, mayroong kaibahan sa tinatawag na lake of fire. Yung kadagat-dagatang apoy, mga kapatid. Kung baga, andun lahat ng mga kaluluwang makasalanan, inaantay ang tinatawag na final judgment. Dahil doon, mga minamahal, hindi pa ito ang tunay na talagang paghihirap. Dahil makita natin, mababasa natin yung mayaman, humingi pa siya ng tulong kay Amang Abraham. Amen. Mga kapatid. So, ibig sabihin, doon, mga minamahal, tinotortured na. Natotormented na ang mga kaluluwang inilagay doon na sinasabi ng mga Katoliko, ito po daw ay purgatorio. Amen. Lord. Ang purgatorio nila, mga minamahal, ito po'y tinatawag na imperno na. Dahil wala ang sino man kaluluwang nakapunta roon na pwedeng makaahon, makatakas, mga kapatid. Dahil po, silang nandoon, mga minamahal. Inaantay nila ang final judgment. Ang Hades, ito po ang itatapon sa kadagat-dagatang apoy ng imperno ng ikalawang kamatayan. Mabasa po natin sa Pinadayag or Revelation chapter 20
verse 14 up to 15. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa kadagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid, ay ang kadagat-dagatang apoy. At kung sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa kadagat-dagatang apoy. Ang purgatoryong sinasabi ng mga Katoliko, talagang ito na ang inahanda, mga minamahal. Ang mga kaluluwa doong makasalanan, mga kapatid, ay naantay nila ang final judgment. Nakaatang sa kadagat-dagatang apoy. Lahat andun, ibubuli doon sa kadagat-dagatang apoy. So wala nang chance na maligtas pa ang tao na dumiretso doon sa Hades, mga kapatid. Amen. Doon tayo sa mga matuwid, mga minamahal. Saan ba pumunta? Mayroon bang ligaw na kaluluwa, mga minamahal? Ang sabi pa ng iba, andun lang daw sa lubnga, sa libingan, nakaantay sa araw ng rapture, mga kapatid. Kung ating ibabase sa Biblia, ang kaluluwa sa bawat tao, lalo na yung mga pinatay, dahil sa kanilang pagpamatuod sa salita ng Diyos, andon sa ilalim ng dambana, doon sa langit, pinapahinga ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Revelation chapter 6 verse 9 up to 11, mga kapatid. Na ito po ang nagsasabi, mga minamahal. Nang buksan niya ang ikalimang tatak. Basahin po natin last verse ito. Sa Apokalipsis, ang kabanata 6, ang talatay 9, at nagbuksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng damhana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Praise the Lord. At sila ay sumigaw ng tinig ng malakas na nagsabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nanlahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng baptisa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila ay sinabi na mga magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa, alipin at ang kanilang mga kapatid na may papatayin na mga gaya nila. Amen. Amen. Praise the Lord. May bahagi doon sa langit lugar. Andon, mga kapatid, dumiretso ang mga matuwid na mga taong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sila'y pinapahinga ng Diyos sa unting panahon, mga kapatid. Kaya po, mapalad ang tao na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Na pag tayo po'y kukunin ng Diyos, mayroon tayong pupuntahan doon sa ilalim ng dambana ang lahat ng mga kaluluwa na naglilingkod at sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. At pinapahinga ng Diyos, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, hindi lugi na tayo po'y maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung tayo po'y kukunin niya, mga minamahal, huwag kayong mag-alala. Sa mga mahal sa buhay na naiwan, mga kapatid, ang Biblia ay nagsasabi, doon sa ilalim ng dambana, lugar doon na andon lahat ng mga matuwid na mga tao, ang kanilang mga kaluluwa, mga kapatid, ay pinapahinga ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Purihin natin ang kilang Diyos.